ayun guys, pangatlong video ko na to. Lobat na yung cellphone ko. Malapit na mag-shutdown. Dami ko pang kailangan sabihin at ikwento guys. So ayun, yung interactions ko kay Yeshua, kay Jesus. Yun, di ba nasalangat ako. Nakita ko siya sa malayo. Lumapit siya sa akin. Guys, paano ko nalaman na siya si Yeshua? Kasi hindi ka kasi makakapag-astral kapag hindi naka-activated yung crown chakra mo. Ayun. Dahil kapag naka-activate yung crown chakra mo, connected sa higher self mo, sa inner tuition mo. So, yung higher self ko ang nagsabi sa akin na siya si Jesus, yung tinatawag niyong Jesus sa lupa. Siya yun. So, ayun. Sabi ko, siya pala yun. Lumapit siya sa akin. Tapos, kinausap niya ako. Guys, iba yung lengguwahe sa langit Iba yung language dun. Sa mga oras na nandun ako, sa mga oras na naka-astral travel ako dun, naiintindihan ko lahat ng sinasabi niya. Kahit iba yung language. Pero sa oras na gumising ako, nakalimutan ko na lahat ng sinabi niya kasi nandito na ako sa physical body ko eh. Pero lahat ng interactions ko with him, hindi ko nakalimutan. Pero yung mga sinabi niya sa akin, iba yung language. Pero nung time na yun, na nandun ako, naintindihan ko. Pero nung time na paggising ko, pagbalik ko sa physical body ko, hindi ko na matandaan, hindi ko na maalala. Yeah. Pinasyal niya ako guys sa langit. Kung saan niya ako dinala eh. Pero hindi niya nga ako dinala sa Diyos Ama. Tapos, dinala niya ako sa pinaka-unforgettable ko sa kanya. Dinala niya ako sa galaxy. Sa Kalawakan. Guys, dinala niya ako sa galaxy, sa Kalawakan. Nakalutang kami dun kasi walang gravity sa space. So, ayun, unforgettable moment with him kasi kitang-kita ko yung buong kabuuan ng Gaia, ng Earth. Bilog siya talaga, as in sphere. Hindi siya flat. Bilog na bilog ang Earth. Nakita ko siya face to face. Sobrang laki. Kulay blue. Kasama ko ang Panginoong Jesus habang nandun ako sa Kalawakan, sa space. So yun, describe ko lang yung itsura ni Yeshua. Ang lagpas balikat yung buhok niya, medyo curly, big curl, tapos yun, kulay brown yung eyes niya. Maitim siya guys, hindi siya maputi. Tapos sobrang tangkad niya, tapos sobrang payat niya. Skinny siya talaga, as in. Hindi mo siya makikita na anak siya ng Diyos kasi napakasimple niya lang. Nakasuot siya ng kulay puti. Mahabang manggas na gamit na mahaba yung long sleeve siya eh. Parang long sleeve na gown na mahaba, as in. Kasi pag nandun din ako sa taas, sa Seventh Heaven, ganun din suot ko, nakaputi din. Lahat ng lahat ng anghel doon, nakasuot ng kulay puti. Pati yung mga ibang nandoon. Di kasi pwedeng sabihin kung sino yung iba pang nandoon. Kasi mostly hindi ko talaga sila kilala at hindi ko alam kung ano sila. Yeah. Basta marami talaga doon. Tapos, yun. Yung boses ni Yeshua, sobrang malumanay, sobrang mabini. As in, sobrang hindi. Malumanay niya magsalita. Malambit. Sobra. As in, sobrang mahinahon niya magsalita. Tapos, yun. Ano pa ba? So, yun, haba kasing nandun ako sa taas, nandun ako sa langit.
'Di ba ang astral travel, ano siya, half awake, half asleep. E di syempre, ayun, hindi ka kasi pwedeng mag-astral travel ng wala kang kasamang gabay or bantay. Or walang bantay or gabay yung physical body mo. E di yun. Yung isang spirit guide kasama ko habang nasa other dimensions ako. Tapos yung isa naman, nakabantay sa physical body ko. Why? Because ang daming spirits, evil spirit, bad spirit, demons, elementals, na na nasa 3D, nasa third dimension. So, ito na yung talagang nakakatakot sa kwentong to, pag pumunta tayo sa 3D, sa third dimension, kasi nandun talaga silang lahat, as in, lahat ng demons, wala sila sa Gehenna, wala sila sa Hell, wala sila sa Inferno, lahat ng demons nandito sa 3D, nandito sa Earth. Ang daming taong may nakasampang demons sa likod nila. As in, not aware sila na nabubulungan sila para gumawa sila ng kasalanan. Marami din namang angels, pero talaga sabihin ko sa inyo guys, mas madami talaga yung demons. Pinipigilan ko talaga yung sarili ko kasi bawal kasi talaga yung sabihin ko. Nadidinig kasi nila. Kahit hindi mo banggitin yung pangalan nila, lahat sila nadidinig to. Minamadali ko na yung video na to kasi pangatlong video na to. Sobrang tagal ko na nagkukwento. Na talaga mapigil yung ikwento to. Kasi parang may nagsasabi na ikwento ko na nga, ikwento ko na yung experiences ko. Kasi yun, yung astral travel, malalaman mo siyang half awake, half asleep ka kasi habang nasa other dimensions ka, makikita mo pa din yung self mo, yung physical body mo. Na, yun nga, ang daming gumugulo. Talagang pinipigilan talaga nila akong umakyat sa taas. Kasi alam kasi nila na wala sa physical body ko yung astral body ko. Pag kasi nag-astral ka, makikita ka nila. Pag nag-astral ka, tas nasa 3D ka pa lang, nasa stage ka pa lang ng third dimension, kitang-kita ka nila. Alam nila na wala ka sa body mo. Eh, ang daming souls na gustong mabuhay, gusto pang mabuhay. Kaya napaka-importante talaga na sobrang risky talaga mag-astral travel kasi ang daming pwedeng gustong pumasok sa katawan ng ibang tao para lang mabuhay. Kaya kailangan talaga may bantay yung physical body mo habang nasa other realms ka, habang nasa astral realm ka. Kailangan talaga may bantay ka, may kasama ka. Tapos yung body mo, may kasama ding bantay. Kasi they will try to attack you eh. Meron nga dun, sobrang dami kasi ko na talagang nakalaban na demons. Sa true lang, sa astral realm, sobrang dami na talaga. Oh my gosh, matatapos na naman tong video. Hindi pa rin tapos yung kwento ko. Guys, sa panganibagong video na lang.